Ang kasaysayan ni Padre Levi, ang paring pugot. Bago ka matulog ngayong gabi, gusto ko lang sanang itanong, may narinig ka na bang tunog ng kampana sa simbahan na wala ng pari? Ako si Elias, dating seminarista, at ang kwento ko ay hindi basta-basta kwento ng multo. Ito ay kwento ng kasalanan, ng kadiliman, at ng isang kaluluwang hindi matahimik. Ang kwentong ito ay tungkol kay Padre Levi. Noong ako'y 18 taong gulang, ipinadala ako sa isang retreat ng seminaryo sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Sa isang baryo na halos wala na sa mapa, naroon ang isang matandang simbahan na hindi pinangalanan. Sa aming mga seminarista, ang tawag lang namin sa kanya ay simbahan ni Padre Levi. Bakit? Kasi iyon ang huling paring naitalang na-assign doon. Pero matagal na siyang patay. Mahigit 100 taon na raw. At ayon sa mga matatanda, hindi siya namatay sa sakit o katandaan. Pinugutan daw siya. Doon mismo, sa loob ng altar. Nang marating namin ang simbahan, agad ko itong naramdaman. Yung lamig, yung bigat. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa loob ng bintanang may basag na salamin. Ang simbahan ay gawa sa lumang adobe. Ang altar ay may kortinang itim na tila ayaw buksan. At ang kumpisalan, may lumang amoy. Parang kahoy na nababad sa dugo. Sa unang gabi ng retreat, pinatulog kami sa lumang kumbento sa tabi ng simbahan. Walang kuryente. Petromax lang. Tahimik ang gabi, pero hindi ang isipan ko. Sa bandang 12:00, nagising ako. May narinig akong kampana. 1, 2, 3. Pagkatapos ng ikatlong tunog, may narinig akong yabag sa hallway. Mabagal. Malakas. Tila ba nakaabito. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Pero may naiwan sa sahig. Isang piraso ng rosaryo. Basag ang krus. Kinabukasan, tinanong ko si Brother Mar, isa sa mga senior sa amin. Tumawa lang siya at sinabing parte daw yun ng retreat experience. Pero nang tumalikod siya, nakita ko. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa loob ng 3 araw, sunod-sunod ang kababalaghan. May seminaristang nagising na may pasa sa leeg. Ay isa namang sumigaw sa gitna ng gabi. Huwag niyo siyang pagbuksan! Huwag niyo siyang palayain! Ikatlong gabi, nakita ko siya. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip. Pero sa gitna ng simbahan, sa harap ng altar, may lalaking nakatayo. Nakaitim na abito. Hindi ko makita ang kanyang muka, pero nakita ko ang kanyang kamay. May hawak siyang librong balot sa tila balat ng hayop o tao. Nagdarasal siya, pero hindi ko maintindihan
Hindi Latin, hindi Kastila. At nang siya'y tumingin sa akin, doon ko nakita, wala siyang ulo. Tumakbo ako, pero sa bawat liko ng simbahan, para akong pabalik-balik. Parang sinusundan ko ang sarili kong anino, hanggang sa marating ko ang kumpisalan. At biglang sumara ang pinto sa likod ko. At may boses akong narinig. Ikaw na ang susunod, Elias. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, napagdesisyonan kong hanapin ang lihim ng simbahan. Sa tulong ng matandang katiwala, pinakita niya ang isang lagusan, isang silid, isang altar na may ukit ng mata sa gitna. At sa gitna nito, isang marka ng dugo. Diyan siya pinugutan, sabi ng matanda. At diyan mo siya muling makikita kung hindi ka aalis. Pag-uwi ko, iniwanan ko ang seminaryo. Hindi na ako bumalik. Pero gabi-gabi, nananaginip ako. Pareho ang panaginip. Parehong simbahan. Parehong pari. Parehong walang ulo. At laging nauuwi sa isang tanong. Ikaw ba ay handang ipagpatuloy ang aking misa? Kung sino si Padre Levi, ayon sa mga lumang dokumento, isa siyang paring na destino sa Ilocos noong 1896. Pero nagbago raw siya matapos mawala ang kanyang ina sa isang sunog. Mula noon, nagsimula siyang mag-aral ng mga bawal na dasal, lihim na ritual, at pagsamba sa mga nilalang na hindi kayang pangalanan. Pinagkaisahan siya ng katipunero at mga praileng Espanyol. Isang bihirang alyansa. At sa gitna ng kanyang ritual ng pagbuhay ng patay, siya'y pinugutan. Pero hindi sila nagtagumpay dahil hindi siya namatay. Hindi pa. At kung sakaling marinig mo ang kampana sa simbahan na wala namang misa, huwag mong buksan ang pinto. Huwag mo sundan ng tunog. Dahil baka hindi pari ang iyong masalubong. Baka siya'y si Padre Levi. At baka ikaw ang kanyang susunod na misa. Hanggang sa susunod na gabi ng takot at hiwaga. Magdasal ka bago matulog. Abangan ang episode 2.